Yun, ito na mga bro, kasama natin ang Sorsoganong Espero. Tayo ho ay mamamana dito sa isa sa pinakasikat na resort dito sa Sorsogon. Yan. Kasama natin yung ating mga idol, si Maki, si Oka, at syempre si Tito. Of course, hindi mawawala dyan ang ating mga idolo na kapwa natin vlogger na Espero. Bro Jason, ang aking idol. And then si Ian Diaz. Ito. At ating mga kaibigan na mga Espero din dito sa Sorsogon. So yan, dive safe tayo mga bro. Sa mga napadaan sa aming channel, baka naman mga bro, paki-subscribe naman ang aming channel, ang PH Nation, Kasubad Fishing Vlog. At of course, kay Idol Jason, ang Bicolanong Espero. Kung mabigat po ang isang subscription, pwede po ba isang like na lang at share ng aming video? Yun, naghahanda na kami mga bro. Eto, naghahanda na si Bro Jason ng kanyang camera, ang tirador ng mga mamaw. At eto, may isa ring tirador, si Kasubad Fishing Vlog. Si Bro Ian, ang tirador ng mga suga at parangan. Pero masasarap na isda yun mga bro. Maglakad muna kami mga bro, patungo doon sa aming pagpapanaan. Maaga pa naman para lumusong, mag-aantay tayo na dumilim para sa ating paglusong. Kasi pagka may araw, talagang may ilap yung mga isda. Yung pana pa naman natin, pang night dive talaga to. Hindi ito yung pang day dive na mahaba na pwedeng tumira kahit nasa 6 meters. So yan, halos padilim na. Ang linaw ng dagat dito sa amin mga bro. Sana pagpalain tayo, makarami tayo ng huli ngayon. So ayan, narating na ata namin yung pag-umpisa namin para lumusong. So dive safe mga kapwa ko Espero. Unang isda natin mga bro, isang labong. Yun, labong ang tawag nito sa amin dito sa Sorsogon. Ewan ko lang ho sa ibang lugar. Pero dito sa amin ang tawag dito ay labong. Masarap sa adobo sa gata to, ang isdang ito. Halos nasa kalahating kilohin na din itong nadali natin mga bro. Kaya okay na to. Pwede na tong pang ulam bukas pag adobo sa gata. Masarap to sa pulutan. Tinawag ko pala yung aking kasamahan para patayin ang labong na to kasi baka makagat tayo. Mahirap na. Masakit to makakagat. Buti hindi ito nakapunit sa ating pana. Madalas kasi pag nakakapana ako nito nakakapunit. At eto, nakakita tayo ng isang kanuping. Nakasiksik siya sa bato. Pero nung pinana natin, ayun, sablay. Naiwan pa yung pana ko sa ilalim kasi medyo malalim-lalim to. Bumaon sa bato yung pana natin kaya iniwan muna natin saglit. I-recover na lang natin yan mamaya yung pana natin. Pahinga muna tayo kahit ilang segundo para i-recover yung ating pana, ating shop na bumaon sa bato. Kasi medyo malalim-lalim tong pinagpanaan ko. Hindi pa natin tinamahan yung isang kanuping. Malas naman. Dito siguradong hindi na ako sasablay. Sa laki ba naman nito at bagal gumalaw. Tignan lang natin kung hindi kita tamaan. Ayan. Isa pala itong porcupine fish o buktit. Ang local name dito sa amin ay isang muse. Masarap sa gata to, pangsahog sa gulay na malunggay. Mahirap lang linisan ang isdang ito. Napakaraming nakita natin ng ganito mga bro, pero hindi natin kinuha. Gawa ng hindi magkakasya sa aking lalagyan. At eto, tinaguan na naman tayo ng isang kanuping sa butas. Pero hindi na naman natin tinamaan. Naku, napakamalas naman ang gabi na to. Move on tayo mga bro, nakakita tayo ng isang tunong. Pero hindi na naman tinamaan. Ano bang nangyayari sa kamay na to? Eto, nakakita tayo ng langgit. Siguradong tatamaan na kita. Ang lapad mo kasi. Wala kang pagtataguan. Humiga ka pa dyan. Yan tuloy, tinamahaan ka. Yan. Napakalapad na nadanggit yan mga bro. Sabi nila, ang isdang masakit makatinik. Ito kasaulit kasi may nakita tayong katabing danggit. Yan, huli ka ngayon. Dalawa na ang danggit natin mga bro. Masarap na pang prito to pag uwi sa bahay, pang ulam, sinabuan, kahit ano. Masarap ang danggit na to.
This time nakakita tayo ng isang sahang. Kinuha na natin yan kasi medyo madalang yung isda sa ngayon. At eto, nakakita tayo ng isang tunong. Good size na to mga ka-espero. Yan. Buti, tinamaan na natin. Hindi na kasi ako humawak ng baw mga ka-espero. Kaya medyo swinerte na tayo. Sa katabi ng tunong may nakita naman tayong isang sahang. Pero may katabi ring tayong utuyom. Kaya tinanggal muna natin yan bago kunin natin yung sahang. Mahirap na, baka matinik tayo ng tuyom. Baka lagnatin pa tayo sa sakit. Uy, swerte, nakakita tayo ng isang baraka. Pero pagtutok ko, kumaripas na ng takbo. Ay, nanglangoy pala. Eto, lambingan naman. Ayan, nagpapahabol, ayaw magpatusok. Ayan, tinamaan din ang lambingan na to. Ang lambing talaga ng isda na to. Pero, nung hinawakan ko na yung ulo para patayin, may tinik pala ang isdang ito sa may gilid ng kanyang hasang. Akala ko ba ang lambing ng isdang to? Masakit pala makatinik. This time, nakapana yung kasama nating espero na si Bro Tito ng isang malaking pugita. Halos mag-iisang kilohin na to mga bro na pugita na napana ni Bro Tito. Nakisuyo sa atin na sa lalagyan nating ilagay para hindi makatakas. Kasi medyo secure yung pugita sa lalagyan natin. Kahit madalang yung isda, eto nakakita din tayo ng isang sahang. Kinuha na natin yan mga bro, pang ulam na din yan. Masarap kasi sa nilaga to o kaya naman sa inihaw itong sahang na to. Pinupulutan din to mga bro. Ayan, nakita natin si Bro Ian, ang tirador ng mga sugha at parangan. Pero this time, malaking buktit ang kanyang napana, umuse o porcupine fish o kung ano yung tawag nyo dito. Ang dami ko talagang nakita na ganito dito. Eto, isang tunong na naman. Buti nakaisa pa tayong tunong bago umuwi. Stone shot, walang kagalaw-galaw. Parang nahimatay yung tunong ah. Yun, aahon na kami. Ito yung huli ni Bro Tito. Sa magkakasama pala mga bro, ako yung pinakamaraming nahuli. Ako kasi yung pinakamagaling sumisid sa banig. So yan, paramihan na kami ng huli. Nilabas na yung mga huli ng aking mga kasamahan. Ang dami pala nilang huli, no? Ako lang yung pinakamahina yung huli. Hindi kasi tayo makasisid sa malalim. Hanggang mababaw lang tayo. Kaya ayan, tuloy. Tayo yung pinakamahina, pinaka-konti yung huli. Ito yung pugita na pinakisuyo na ilagay sa ating lalagyan mga bro. Kinuha na. Naghahanda na tayo para umuwi mga bro. Kaya tinago na natin yung ating mga gamit. Binigyan pa pala tayo ni Bro Jason ng isang porcupine fish. Salamat sa iyo idol. Ito nga pala yung mga huli ni Bro Jason, Dimdam o ni Bicolanong Espero. Sa malalim kasi siya na parte sumisisid. Kaya ito yung mga huli niya, mga quality isda. Hindi pa namin talaga siya kayang sabayan pag dating sa sisiran. Sa ibang sisiran siguro baka kayanin ko ng pantayan siya. Eto, bumalik kami sa dagat para salubungin si Kasubad Fishing Vlog.
Kasi nauna kaming umahon sa kanya. Halos sinulit ni Bro Ian yung gabi ng pamamana. Ayan na ang tirador ng mga suga at parangan. Kaya pala maraming nahuhuli si Bro kasi parang syokoy kung sumisid. Peace tayo, Bro. Kung may tirador ng mga mamaw, may tirador ng mga suga at parangan. Kami naman yung mga tirador ng kaning lamig. Yan. Salamat Bro Jason sa pagkain. Kakaahon lang namin, pinakain agad kami ni Bro Jason. Tiyempo naman kasi na nag-overnight ang pamilya ni Bro Jason. So maraming salamat, pinakain kami. Ang sarap ng ulam na pinakain sa amin. So maraming salamat Bro sa pagkain. So ayan, halos mag-aalas 12 na ng gabi. Pauwi pa lang kami mga bro sa aming mga bahay. Salamat sa magandang experience dito sa aming dayo. Nakasama natin ang mga esperong sorsuganon sa ating pagdayo. Salamat sa inyo mga bro, sa susunod ulit. At eto na nga yung mga nahuli natin. Yan. Kukunti man ito mga bro pero sapat na para sa ating pang-ulam, no? Pang-ulam na rin to. Kakaunti man ang huli natin sa ngayon mga bro. At least walang anumang nangyari sa atin at nakauwi tayo sa ating pamilya ng safe. Hanggang dito na lang mga bro ang aking video. Sa mga napadaan nga po pala sa aking channel, baka naman pwede humingi sa inyo ng isang subscription dyan. O kaya naman i-like at share ang aking video. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam.